Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me Purihin po ang Panginoon. Glory to God. Mamaya pong pagkatapos ng ating service ay merong meeting ang mga sa Christian Education Department. Ano po? Ito po ay paghahanda doon sa ating Bible Fiesta. Hindi lamang po ito sa Tarlac section, bagkus ito po ay sa Philippines General Council of the Assemblies of God. Ano po? Ang District Bible Fiesta ay sa November din po, November, sa yung later part ng November, or kung hindi 3rd, 4th Saturday po yan, pag-usapan nila, alam po nila yung date. Pagkatapos po ang national ay sa next year, mga bandang April. Wala pa po akong yung mga details po, hindi ko pa alam. Pero ito po ay sa Baguio, sa APTS. Ano po? So kung maano po natin, mapaghandaan, tapos meron tayong mga mananalo, ay sila po yung magiging representative natin. Ano po? Nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon sa maluwalhating fire up. Ito po ay ginanap kahapon sa Agape, Assembly of God, dito po sa St. Jude. Ano po? Tayo po ay nagpapasalamat sa pagkilos ng Panginoon. Nagpapasalamat po tayo sa bawat isa na nanalangin at naging delegates po. Nagpapasalamat tayo sa Diyos. Tayo po ay tumitingin doon sa lahat po tayo ay makakapag-fire up. Ano po? Kumpletuhin po natin yung ating pong mga yung stage 1 natin at saka yung Bible study natin, yung mga series natin, yung salvation series, ano po. So kung matapos po natin yon, kung makumpleto po natin yon. Praise God. Kung meron po kayong mga Bible, ay buksan po natin sa Luke chapter 21 verses 1 up to 4. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita po ng Panginoon. Luke chapter 21 verses 1 up to 4. Ito po ang sinasabi sa Luke chapter 21 verses 1 up to 4. Magbabasa po ako sa New International Version, Luke 21, 1 to 4. As Jesus looked up, He saw the rich putting their gifts into the temple treasury. He also saw a poor widow put in 2 very small copper coins. Truly I tell you, he said, this poor widow has put in more than all the others. All these people gave their gifts out of their wealth, but she, out of her poverty, put in all she had to live on. Tayo po yung manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon ninyo pong ibinigay sa amin so that we can worship you today.
to honor you, to give glory to your name, great name. Pangunahan mo po kami, Panginoon, sa araw na ito. We pray that we can focus our minds and our hearts sa pakikinig ng iyong mga salita. We pray, Lord God, na ikaw ang magsalita sa amin, O Diyos, na mayroon kaming mga matutunan ngayong umaga at inihiling namin, O Diyos, ng banal na Espiritu ay kumilos, sipuin ng aming mga puso, Panginoon, maramdaman namin ng kanyang presensya, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na magpakumbaba at umasa lamang sa iyo. Lord, we continue to honor you and to praise you. Lord, this is what we pray in Jesus' name. Amen. Ang bawat buhay po natin should be pleasing to our Master. Amen. Bilang pong mga anak ng Diyos, bilang bayan ng Diyos, bilang church ng Diyos, dapat ang lahat ng mga ginagawa po natin, maging yung mga iniisip po natin, should give glory and honor to His name. At ang Diyos po, alam niya ang lahat. Even the deepest thoughts, deepest recesses in our minds, alam po ng Diyos. Nakikita niya, ang sabi po ng Hebrews, ang lahat ay lantad sa harapan ng Diyos. He knows everything. He sees what is done in secret, whether good or bad. At kung anuman ang mga laman ng ating puso ay hayag yan sa Diyos. And madalas, our heart's content results in our action. Pwera na lang if we are impressing yung pong, halimbawa, you want to please a person. Siyempre, yung heart's content mo nun, iba dun sa ginagawa mong action. Because deliberately, you are doing to please the person. But everything, even our heart's content, ay alam ng Diyos. At kung ano yung overflow ng ating puso, kung ano ang laman ng ating puso, yun yung i-act natin. Not unless, as I have said, you are deliberately, let's say, pleasing a person. Ang attention po ni Jesus Christ ay nakuha ng isa pong babaeng balo na inilalagay po niya ang kanya pong offering doon po sa treasury, doon po sa kung lalagyan ng mga offering. Sa Tagalog, ganito pong sinasabi. Pinagmamasdan ni Jesus. Kuminsan nga, ayaw natin tumitingin doon sa mga offering ng iba, di po ba? Pero si Jesus pala, ayon po sa verse 1, pinagmamasdan ni Jesus ang mayayamang may dalang mga handog sa templo. And doon sa second verse, nakita rin niya ang isang mahirap na biyudang naghulog ng 2 tig sa 50 sentimo. Tiningnan ko po kung magkano po ang amount nito ngayon. Kasi po sa Bible, ang isang araw na sweldo, ang tawag po nila doon ay denari or denarii. Denari po yun. Ang silver, ano po ba yung sabi ng Bible dito? Two very small copper coins. Yung isa pong copper coin, yan po ay i-divide mo siya ng 139 doon po sa isang denari. So kung halimbawa, ang sweldo natin ngayon, ang minimum wage, halimbawa lang po, ay 600, sabihin mo na. I-divide mo ang 600 ng 139. That would be the amount of 1 copper coin. So mababa yun, mga nasa 5 piso lang yata yan. So yung 2 copper coins ay
10 pesos in our time. Ano po? So, nagkaloob siya ng, sabihin natin, 10 pesos, 2 copper coins. Maliit na halaga. Ano po? But the attention of Jesus was caught by this widow's offering. While putting yung gift po niya o yung kanyang offering doon po sa treasury box, marami po ang mga tao dito. Ang sabi po ay the rich were putting their gifts into the temple treasury. Pero si Jesus po was not caught by the gifts or by the offerings of these rich people, because the word of the Lord says, these people gave out of their wealth. Kung baga po, kung these rich people ay meron silang milyon-milyon, they only give a small amount as compared doon po sa kanila pong kayamanan. Ano po? But this widow, ang sabi po ni Jesus, she out of her poverty put in all she had to live on. By the grace of the Lord, we can please Jesus with our honest and generous giving. We should have a clean heart, in giving our offering, our tithes. Because Jesus is pleased with when we give our honest tithes and when we give generously in our giving. Madalas, o sa church po natin, as in any other church, ay nagpa-practice po ng giving. Be it sa born again, be it some other religion, other denominations, nagbibigay po tayo nagpa-practice tayo ng giving. And sometimes, yun ang regular, tayo regular every Sunday. Pero meron ding pagkakataon na tayo ay nag-e-extend ng tulong doon po sa mga nangangailangan. Ngayon po ay marami po ang naapektuhan po ng bagyo doon po sa Bicol region. At next week po tayo po ay kukuha ng special love offering para po dyan. Papadala po natin sa General Council, and the General Council po ay ipapadala doon sa mga nangangailangan po doon, mga kapatid natin sa Panginoon, or marahil sa lahat po ng mga maaabot ng tulong. So we practice giving in our church, and as I have said, sometimes extending help to those who are in need. Yung pong ating mga tulong, at least ay makapagbibigay ng yung ease o yung kahit na sa konting panahon o sa panahon ng kanilang pangangailangan at ng kalamidad, it would ease their predicament until such a time that they can recover doon po sa kanilang kalagayan. Ang istorya pong ito, ano po ba ang itinuturo sa atin? Unang-una po, ang tinuturo sa atin ng istoryang ito ay generosity comes from the heart. Pwede kasing anuhin po ng tao yan na pwede niyang sabihin sa kanyang sarili, ako generous ako. Pwede sabihin natin yun. Pero sino po ba talaga ang nakakakita ng ating generosity? Yung liberality ng ating puso. Si Jesus po, ino-observe po niya ang mga pagbibigay ng mga tao, both wealthy and the poor. Halimbawa, tayo dito, tinitingnan pala ni Jesus yung ating pagkakaloob. In fact, alam po niya. And the widow, as I have said po doon sa nauna, the widow
nakuha po ng widow na ito, hindi naman niya, wala siyang intention, wala naman siyang alam eh. Hindi po ba? Wala naman siyang alam, yung widow. Nung makita lang ni Jesus, pagkatapos, marahil nakaalis na po yan, pagkatapos si Jesus ay sinabi niya sa kanyang mga alagad. Tinuruan ang kanyang mga alagad. Ano po? Nakuha ang atensyon ni Jesus doon po sa offering ng babaeng ito. Imbes na yung mga nagbibigay po ng mga malalaking amount, mas binigyan po ng emphasis po yung generosity ng widow. Ibig sabihin po that generosity is not about the size of the amount. Ano po? It's not about the size or yung amount ng iyong ibinibigay, but it is about the size of the heart behind doon po sa iyong ibinigay. Christ saw the size of the heart of the widow kaysa doon sa size ng amount ng mga ibinigay ng mga mayayaman. Because the Lord Jesus said, this poor widow has put in more than all the others, because all the others gave out of their wealth, but the poor widow gave out of her poverty, and she has given what she had to live on. Does a person truly give wholeheartedly? Ano ba tayo po? Siguro tanungin natin, ako ba nagbibigay wholeheartedly? Ako ba nagbibigay sincerely? Ako ba nagbibigay sacrificially? Kasi po, kailangan nating sagutin yan sa ating mga sarili. Why? Because God values sincerity. God values the sacrificial nature of giving. Ulitin ko po, pinapahalagahan po ng Diyos ang katapatan at pagsasakripisyo natin dun sa ating pagkakaloob. I will not offer anything to the Lord, ang sabi po ni David, that will cost me nothing. The widow gave out of her poverty, not her surplus. Ano po? Making her gift, making her offering more meaningful. It's because, ano po, she gave out of her poverty. So, ibig sabihin ngayon pala, makikita natin na pwede nating i-please ang Panginoon kahit na anong kalagayan natin sa buhay. Pupunta tayo sa pagsamba sa Diyos, ano po, yun yung best natin, ibibigay natin sa Diyos, ano po, hindi nakabase doon sa amount, nakabase pala doon sa kalagayan ng ating puso sa harapan ng Diyos. Amen. Pero ba ibig bang sabihin nito, magiging dahilan para ang lahat ng ibibigay natin sa Diyos ay maliit? I mean dito sa ating, in terms of we're speaking of generosity, giving, lahat ba magiging dahilan ito ngayon? Hindi tayo magbibigay ng malaki o yung kasi parang, pastor, sinasabi mo maliit lang ibinigay nung ano. Tapos ang Diyos doon siya na natuwa. Hindi po ganon. Dapat sana ito rin ang mas maging dahilan natin that we give more generously from the heart. Ano po? True generosity is measured by our willingness to give. Hindi po tayo reluctant, hindi po tayo parang nandun yung willingness natin, ano po, na magkaloob, not on the amount, ano po? Kasi po, every or even small acts of kindness, doon po sa pagkakaloob natin, when done in love, yan po ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Ano po? Mahalaga sa paningin ng Diyos. Okay, so the Lord looks at the heart.
at yung generosity should come from the heart. Pangalawa po, makikita natin that sacrificial giving, it demonstrates our trust in the Lord. Ang sabi po ng Biblia, ang babaeng balong ito ay inilagay po niya ang lahat ng kanyang ikabubuhay. Ikabubuhay na pala niya yung magkano yan? 10 pesos. Yun na po ang lahat ng kanyang ikabubuhay. Mabigat, talagang very poor. Pero pinakita po na the term is profound trust in God. Na nagtitiwala siya na ang Diyos ang siyang magkakaloob po ng kanyang pangangailangan despite her poverty. Noong pong panahon ni Elijah ay meron din pong babaeng balo. Mga giver, mga babaeng balo. Noong panahon po ni Elijah, when there was a severe famine in the land of Israel, meron kasing merong 3.5 years na hindi po umuulan. Pinag-pray po, ayon po sa New Testament, pinag-prayan ni Elijah na wag uulan. And it did not rain, nagsabi po, for 3.5 years. At dahil po doon ay nagkaroon ng taggutom. Judgment na rin ng Diyos yan doon sa hari po noon na si Ahab, ang kanya pong asawa ay si Jezebel. Nagkaroon ng famine. At si Elijah was fed by God through a raven. Elijah trusted God to provide for him every day. Mayroon pong dumadating na uwak, nandun siya sa harap ng isang sapa, but every day mayroon pong uwak at nagdadala po siya ng freshly baked cake. Meron. Until such a time, dahil nga po hindi po umuulan, yung brook o yung sapa, yan po ay nawalan na ng tubig. Ang sabi ng Diyos kay Elijah, alis ka na dyan, punta ka sa isang babaeng balo. Noong umalis na po si Elijah doon sa malit na sapa doon at pumunta siya sa isang babaeng balo, nakita niya ang babaeng balo na mamumulot po ng panggatong. At sabi niya doon sa babaeng balo, pakainin mo ako. Ang sabi po ng babaeng balo, namumulot ako ng panggatong, pagkatapos iluluto ko yung natitira naming pagkain, and then we will die. Ibig sabihin, wala nang pagkain, mamamatay na sila sa gutom. Ang sabi ni Elijah, pakainin mo muna ako. Marahil sinabi ng Diyos yun. Kasi, iniisip ko, bakit siya ay lingkod ng Panginoon? Bakit hindi siya yung mag-sacrifice para doon sa babaeng balo na yun? Last niya, kukunin pa niya. Last niya yung pagkain ng babaeng balo. Tapos sabi niya, paunahin mo muna ako. Marahil yun ay sinasabi ng Diyos sa kanya upang ma-stir up ang pananampalataya ng babaeng ito, nauna niya ang lingkod ng Diyos, and then the Lord God will provide for the woman. Ginawa po ng babaeng balo ito na niluto niya, binake po niya yung natitira pong harina na nandun, pinakain po si Elijah. Pagkatapos ng Elijah, sila naman. Sabi po ng Biblia ay siya po ay kukuha doon po sa lalagyan ng harina ay mayroong parating provision ng Panginoon, hindi po nawalan hanggang matapos po ang taggutom. God has provided. Yung giving, sacrificial giving demonstrates trust in God. God will provide. God has provided for Elijah through the raven and then through a widow who was about to give up hope because of her situation. Pero po ang kanyang pananampalataya, doon po sa willingness po niya
na tulungan ang lingkod ng Diyos na si Elijah ay nagresulta ng provision ng Diyos for the rest of the famine. Balikan po natin ang babaeng balong ito sa Luke chapter 21. Ang kanyang pananampalataya ay nagpapakita ng kanyang willingness po na ibigay ang lahat. She, out of her poverty, put in all she had to live on. Pinag-uusapan po natin ang pagtitiwala sa Diyos. Ano po? Pinakita ang kanyang pananampalataya by her willingness to give everything, meaning inilalagay po niya ang kanyang tiwala sa Diyos above material security. Our true security is God. Makita po natin sa mga nangyayari sa halimbawa sa bagyo. Pwedeng in an instant maubos yung mga material na bagay natin. Meron po tayong makikita, ano po, of course, our hearts ay kumbaga naaawa, ano po. But my point is this. Mawawala po kaagad yung kung mga inaasahan natin. Halimbawa, meron akong nakitang mga picture po, yung bahay, ang daming sasakyan, nakapark yung sasakyan doon sa bahay. Pagkatapos lubog yung mga sasakyan, aandar pa kaya ang mga yan? Ang tunay na security po natin, ang Diyos. Ang babaeng ito, tama ang kanyang ginawa. Walang-wala siya kasi out of her poverty, she put in all she had to live on, pero meron siyang Diyos na pwedeng mag-provide po sa kanya. Makikita natin, that she had trusted God for her provision. Magpa-provide po ang Diyos. For if we give from a place of faith and generosity, ang sabi po ng Biblia ay ibabalik ng Diyos yung ating mga ibinigay sa Kanya. Marami pong mga tao, meron. Tayo? Some people worry when they have everything they need in their lifetime. Nandyan na lahat. Masasabi nila, parang yung mayaman doon po sa parable, sabi niya, na umani siya, di ba? Ang daming ani. Sabi niya, ipapawasak ko ang dating lalagyan, magpapatayo ako ng mas malaking kamalig, sapagkat lahat po nung kanyang ani, is good for his lifetime. Mayroong mga tao na they have everything they need for a lifetime, but still worry. They still worry. But they have everything they need for a lifetime. Kahit di magtrabaho. Mayroong mga mayayaman, yung mga interest lang ng mga pera nila. It will sustain them for their lifetime. Imagine mga billion-billion na pera mo. Ay pera pala nila. But still worry. While some people have nothing at all but sleep soundly during the night because they trust God. Amen. Pagtiwalaan po natin ang Diyos doon po sa ating mga pangangailangan. Marahil tayo'y dumaan na doon sa mga mahirap
na sitwasyon ng ating mga buhay. Ano po, balikan natin yon na tayo ay tinulungan ng Diyos, na tayo po ay sinustain ng Panginoon, and God doon po sa lowest and deepest moments of our lives na tayo po ay walang-wala, sinamahan tayo ng Panginoon, and He has provided for us. We must give in a way that should stretch our faith. Minsan po ay ang giving natin maamukenge kamami. Let us stretch our faith. Ano po? Alam po natin yung principle po ng sa agriculture, di po ba? Pag ikaw ay naghasik ng konti, aani ka ng konti. Pag naghasik ka ng marami, aani ka ng marami. Yun ang ano natin dyan eh. Yun yung principle dyan. Sinabi rin po ng Bible yun, na kapag ginawa po natin yun, so you will reap a harvest. Ano po? Ang prinsipyo naman po ng Biblia ay when we give, ano po, when we give, hindi po tayo nawawalan. Why? Dahil pinangako po ng Diyos, give, it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Pero madalas po ayaw nating maniwala yata doon. Sana paniwalaan natin. Give, it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Ano po? Kung minsan, tinatawag po tayo ng Diyos to give sacrificially for other people o kaya sa church, ano po? Wala naman po tayong project. Pero sinasabi ko lang po ito. Ano po? Giving sacrificially may not always mean money. It could be time, giving your time. Meron kang kaibigan, kapatid sa Panginoon kaya, na nangangailangan ng kausap. Oras mo, para kahit makinig ka lang. Hindi naman niya kailangan kung minsan yung mga may mga advices natin, kasi alam naman nila ang gagawin nila. Alam nila ang gagawin nila. Madalas, nangangailangan lang po sila ng kausap na pwedeng mag-unburden ng kanilang puso. Ano po? Sa Christian po, ito nabanggit ko noon. Tayo po bilang magkakapatid sa Panginoon, when you talk to someone, unburden yung mga loads natin, ano po, nadi-divide yung mga loads natin. Pero yung mga joy natin, pag sinasabi natin yung mga joys natin, namumultiply po ang mga yan. Amen. Giving sacrificially may not always mean money. It could be time, it could be energy, it could be service. Ano po? Let us learn to give sacrificially of our time, of our energy, service, and even po yung ating mga tinatangkilik sa buhay. Ano po? Why? Because when we give this sacrificially, it demonstrates our trust in God. Pangatlo po, God honors humble offerings. Kasi kung titingnan mo to, ano ang impact naman nito? Kung sa panahon natin, sabihin mo na 20 yan. Pero ang lahat po ay mahalaga sa Diyos. Pinapahalagahan ng Diyos
Hindi lamang po yung ating mga pinagkakaloob, pinapahalagahan po ng Diyos yung tao. Alam ng Panginoong Hesus ang bawat tao na nagbigay po doon. But she acknowledged the widow's offering as of greater value. Bakit po? Because it came from a place of genuine devotion. It came from a place of genuine devotion. Nandun yung pagsamba, nandun yung paggalang sa Diyos. Kasi po yung ating mga nilalagay dyan ay, hindi require ba ng Diyos na tayo mayroong mga offering? Opo. Mga pagsamba natin. It's an act of worship. Pero ang Diyos po ay tumitingin sa puso po ng tao, hindi po ba? At ang Diyos, pinapahalagahan po niya yung mga intentions and motives more than the outward appearances or status. Ulitin ko po. God values our intentions and motives more than the outward appearances or status. Kasi nga po, since pinapahalagahan ng Diyos yung ating nilalaman ng ating puso, kilala tayo ng Diyos, alam po niyo, ang tunay na being ay yung nasa loob. Kung sino tayo yung nasa loob. That's why God looks at the heart. Hindi po yung kung minsan kasi yung mga actions natin, bagamat binanggit ko po kanina, yung overflow ng puso natin, yun ang mangyayari. Yun yung i-act natin. Pero mayroon pong mga times na tayo, sabi ko nga, if you want to please a person, o kaya kung di mo yan gaanong kakilala pa, you will act in a way na tanggap-tanggap. Doon sa tao, kaya para i-please mo siya. But the Lord knows our intentions, our motives. Hindi po yung pinapakita natin outwardly just to please people, but who we are and what we are inside. Ino-honor po ng Diyos. Ino-honor po ng Diyos ang pagbibigay ng babaeng balong ito, even though it's a humble offering as compared doon po sa mga mayayaman. It is about giving out of love and humility. Hindi yung magbibigay, baka nagbigay ng malaking halaga o kaya ginto or what. Ipapakita niya doon sa kanyang offering. It's about giving out of love and humility, even if it is unnoticed by others. Amen. Ang maganda po dyan ay alam ng Diyos. Nakikita ng Diyos. Kaya nga sinasabi po ni Paul ay dapat yung buhay po natin ay ang piniplease natin ng Panginoon. Kung ma-please natin ng Panginoon, praise the Lord. Kung doon sa pagsunod natin sa Panginoon, there are people that will not be pleased. Still, praise the Lord. Ang sabi po ni Paul, kung siya ang kanyang intention lamang ay i-please yung mga tao, hindi na sana siya naging lingkod ni Kristo. Give generously and sincerely. Giving generously and sincerely will not go unnoticed by Jesus. As in this story.
makikita po yan ni Jesus. And He will give it back 100-fold based on what He said. Ang sabi po, give, it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured out into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Luke 6:38. Humility and sincerity should be included in our giving. Yun po dapat ang maging puso natin. Sa ating pagsamba, pagkakaloob, dapat nandun po yung humility and sincerity. Maging sa ating paglilingkod sa Diyos, nandun po dapat yung humility and sincerity, knowing that God honors what is done in secret. God knows what is done in secret, at kung yung ginagawa po natin ay para sa Diyos, kahit po sekreto yan, it will not go unnoticed by Jesus because He knows. He sees. Amen. God honors what is done in secret. Of course, yung mga magaganda po yan, ginagawa natin para sa Kanya. At ang Diyos, ibabalik po niya ng maraming beses. Ang attention po ni Jesus is for those who give from the heart. Let us give sacrificially. Let us give our best that will honor the Lord. Hindi lamang po doon sa ating mga material na bagay o financial, bagkus yung buhay po natin. Let us give the best of our lives. Let us give the best years of our lives. Hindi po ba? Hindi na tayo makahayo. Parati nang masakit ang katawan mo. Hindi ka na makatayo. Tapos babalikan mo yung mga nakaraang taon at panahon. Parang nasayang kasi you have not given the best years of your life to God. Give the best. Amen. Give the best to Jesus. We can sacrifice po yung marami sa buhay po natin, pero ang Diyos ibabalik po niya. Let us honor God with our lives, not only with the offerings and gifts. Ang pwede nating maibigay po, the best sa Diyos, na gift ay ang ating buhay. Amen. Let us be generous in giving our life to Christ. Let us be generous in our service to Christ. And true generosity is sacrificial, grounded in the faith. At natutuwa po ang Diyos. God is pleased. Amen. When we honor Him with our lives, when we honor Him with our best, hindi lamang po yung material o pinansyal, bagkus yung buhay po natin. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Christ alone, the glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but the trophies could not equal to the grace
which I stand, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. Christ alone, Christ alone, do I glory, for only by His grace I am redeemed. Only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. Now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gifts but losses to the glory of my Lord. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Generous kang Diyos. Nung nanumaning kaya kaming tatangkilikan, Ginoo. Nung nanumaning atin kami at ninuhi kami, it's because of you. Asalamatan na kayo po, Ginoong Diyos. Thank you for all of your blessings. Thank you for the abundance that you have given us. Thank you, Lord, that not for once did you leave us nor forsake us. Sa mga panahon, Panginoon, ng aming mga pangangailangan, Ikaw ay nagkaloob, Ikaw ay tumulong sa amin. Lord, dalangin namin na kami rin ay maging generous. Generous in our giving time to you. Generous, Panginoon, sa aming service. Generous in our giving.
walang reservation sa buhay namin. Hindi, Panginoon, ibibigay namin lahat sa aming paglilingkod at pagsunod sa iyo. Even in our giving of financials and material things, turuan mo kami that we give our best, that we will be generous. Use our lives so that others will be blessed. Yun naman po ang intention mo, Panginoon, purpose for us na mapagpala is to bless others also. Hallelujah. Salamat po. Salamat. Maging mapagpasalamat kami, Panginoon, sa inyo pong kabutihan at sa inyo pong mga ginagawa sa aming mga buhay. Lord, dalangin namin parati kaming mag-focus sa aming Panginoong Jesus. Salamat po. Salamat. Ang inyo pong mga anak, Panginoon, na naririto, pagpalain mo sila, iparanas ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone po. God bless everyone.